yung style ng leadership niya, the end will always justify the means. So, ngayon, nakikita ko, oo nga, no, tinupad niya talaga, and he's very consistent. And the reason why people love PRRD, wala kasing motherhood statements eh. Yung direct to the point, umaangkla talaga sa sentiments ng tao, lalo na when it comes to OFWs. Oo. We can see the difference how he addresses Yes. the issue head on. Yes. Tapos, itong si Bibi, na-shock na nga lang lahat ng tao na may OFW pa lang na na nabitay na. Na nabitay na, oo. Oo, tapos yung statement lang ni Bibi, oh for good heavens, di ko na alam na nangyayari talaga dyan. Ang mga Pilipino, nakatikim ng political awakening, Yolanda. So if you want to understand PRRD, you have to understand the Yolanda incident. Okay? Yung Yolanda incident kasi, ito yung moment na kung saan nagtagpo-tagpo lahat ng incompetence ng Philippine government in one place. At showcase sa buong bansa kung gaano ka-incompetent ang gobyerno. That's really the stage that set off PRRD's national political career. Tama ka doon, Manang Neo, no? Nung in-interview si PRRD, karamihan sa mga Pilipino, yun talaga yung first na encounter kay PRRD. Na bakit posible pala, no, na merong ganong politician na no bullshit, straight to the point, will roll up his sleeves and do the dirty job for the people. Hello, JL. Ay, yes, Miss Joey. Mukhang kailangan patulugin muna natin si Sir Louie. Tapos bukas na lang ulit siya. Anyway, ayun. Yung about sa INC or kay Kong Marcoleta. Ako, I wouldn't advise. Siguro ako ang tingin ko, baka kaya rin nag-aaway. Yung, di ba, merong lumabas na issue na parang kumarat din sa vloggers na nag-aaway yung Kokak daw tsaka si Tambi. Okay na yata sila. Sa totoo lang yung away na yan, hindi, parang yung away na yan, I'm pretty sure they are going to do everything to mitigate that away. So, not until talagang basag na yan, saka lang yun magkakaroon talaga ng silbi sa atin. Saka lang talaga magkakaroon. Pero, ang nung nagtanong-tanong ako, ano ba talaga reason ng away? Ang reason talaga ng away is, kinakaladkad kasi ni Tambi yung INC. Ayun, sa mga yun nga. issues na, Actually, yun din yung parang theory ko na etong sila Kokak, lubayan mo ang INC. Kasi nga, kasi ang INC organized talaga na religious group na nakita na natin yan nung dati pa yung parang nag-aklas sila, di ba? Tapos, kasi parang halimbawa sa ating mga supporters ng Duterte, yun yung pinakakulang natin actually, yung organization eh. Halimbawa, ang INC nagsimula ng yun yung kinanti nila, tapos ang INC makikita mo sa Net25 talaga, makikita mong nagpo-pushback sila eh. Yung gaya nung yung mga pinapanood ko, lagi rin kasi ako nanonood ng Net25, yung si Nelson tsaka yung kasama ni Kong Marcoleta. Simula nung na-drag sila doon sa Congress, nagpapalabas sila ng mga parang pasabog, kung tawagin nila, may pasabog, gano'n. Tapos, nabanggit pa nila si Trillanes na nandun daw sa ano. So, parang nagpapakita sila na hindi kami magpapasindak sa inyo. Pagka yung INC kinantiin nila, tapos organize yan, tapos sumama pa tayo na, kasi yun yung kulang natin eh, aminin man natin o hindi, kulang tayo na magli-lead kahit na yung mga nakaraan na ano. Pero pag yan ang nagsimula, tapos tayo sumunod, mabigat yan nakalaban nila. So, yun yung comment ko about dun sa INC side. Tapos, pero nag-aayos na daw, okay na daw sila ulit. Okay na. As in sa part ng INC. Kasi may tira pa rin. Okay na uli si Tambi at saka si Lisa. Sa bagay, kaya parang siguro hindi na sila nagpo-focus. Yung INC, meron na talaga silang sariling arangkada. Kasi ayan, kagaya niya, no, very spicy na rin talaga si Congressman Marcoleta sa Quadcom eh. Tapos very critical na rin sila ngayon sa administration. So whatever attempt that they did to woo INC, mukhang hindi umeffect. Tapos mukhang tinanggap na rin nila Lisa na gano'n na nga ang sitwasyon.
Yun nga. Ayun. Kasi yun nga ang feeling ko pagka ang INC nagsimula, nakita naman natin, 'di ba, yung previous, yung kay Noynoy ba yun, yung parang nakaaway yung INC nung nagkaroon ng protest yung INC, talagang ang dami solid Mm. nila. Tapos isipin mo kung sasama tayo doon. Kasi yun yung kailangan natin, yung organized group. Halimbawa Mm. sila mag-start, tapos tayo sumama, Oo. ang dami natin. Mm. And speaking of dami, ito lang naman yung napag-isip ko, yung mga last surveys, yung kay Sara, yung sinasabi nilang bumababa, pero nag-stand still sa 60. Parang bumaba raw sa 60, di ba, sa survey. Pag i-compute mo yung last election, yung 32 million votes is actually 60 million, 60%. 60% ng voters nung na bumoto nung last election. So yun yung magandang antabayanan sa mga next surveys. Na pag si Sara is nag-stand still sa 60%, ibig sabihin majority ng Filipinos, which is 60%, yun yung voter base niya na. Ganun kalakas si Sara. So Kaya kailangan talagang mag-show up tayo sa 2025. kaya nga Kailangan yun mag-show ang up yun yung 2025. inano ko na Agree. mag-stay si Sara sa 60, ibig sabihin yung 60% na yun yung 32 million eh. Pag kinumpute mo kasi 52 million yung voters ng president and vice president nung last election. Tapos yung 32 million i-divide mo sa 52, nasa 60 to 61% yun eh. So pag sa survey nag-retain si Sara ng 60, ibig sabihin yung tiwala nung bumoto sa kanya andun pa rin. So yun yung antabayanan natin sa mga next survey. So yun lang muna for now. I'm not sure kung ano pa ba yung topic for now eh. So Okay. Thank you, next. JL. Okay. Sige, Sige. sige. Okay. Ayun. Hello, Manang Neil. Hello, Joey. Hello, everyone. Okay. Ano ang gusto mong i-share? Gusto ko lang talagang i-share kasi for the past few days, grabe yung binge watch ko kay PRRD. Like as far as yung sa debates. And then, nasuggest sa akin ng YouTube, yung naalala ko tuloy, the first appearance of PRRD on national TV, at least everyone, how everyone knows, is yun sa Yolanda. Yun yung napaka-strong na statement niya eh. Na parang yung lahat ng, yung frustration, yung galit, tapos yung parang hopelessness. Buti pinaalala mo, Manang Neil, no? Meron akong kwentong malupit dyan. Sige, go. Oo. Tapos 'di ba, yung sabi niya na naging controversial pa nga yun eh kasi nabanggit niya na parang walang Diyos or parang nakalimutan ng Diyos na may Tacloban. Oo. Or na may Earth, the planet Earth sabi pa nga niya noon eh. Pero way back high school pa ako, narinig ko na yan si Duterte from my tita who was also my araling panlipunan na teacher, that his yung style ng leadership niya, the end will always justify the means. So, ngayon, nakikita ko, oo nga, no, tinupad niya talaga. And he's very consistent. And the reason why people love PRRD, wala kasing motherhood statements eh. Yung direct to the point, umaangkla talaga sa sentiments ng tao, lalo na when it comes to OFWs. We can see the difference, how he addresses the issue head on. Yes. Tapos, itong si Bibi, na-shock na nga lang lahat ng tao na may OFW pa lang na na nabitay na. Nabitay na, oo. Oo, tapos yung statement lang ni Bibi, oh for good heavens, di ko na alam na nangyayari talaga dyan. Oo. Manang Neil, may nag-interview sa akin na PhD student na Japanese. Nag-aaral siya sa UP Diliman, tapos from Kyoto University. Tapos visiting student siya sa UP Diliman. Yung kanyang area of study is social sciences. Tapos ang tawag dito, ang gusto niyang maintindihan yung why I don't know no kung ano yung pinaka niya, pero yung coverage ng interview na pinag-usapan namin was really about yung uri ng support that Duterte is getting. So parang gusto niyang maintindihan kung gaano ka-organic yung support ni PRRD, kung bakit siya naging very, very popular among Filipinos, ganon. Ang sinabi ko sa kanya talaga, sabi ko, alam mo, ang mga Pilipino, nakatikim ng political awakening, Yolanda. So if you want to understand PRRD, you have to understand the Yolanda incident. Okay? Yung Yolanda incident kasi, ito yung moment na kung saan nagtagpo-tagpo lahat ng incompetence ng Philippine government in one place. At showcase sa buong bansa kung gaano ka-incompetent ang gobyerno. Ayun.
So, yun yung ano, yun yung jump off point mo para maintindihan mo kung bakit popular ang mga Duterte. Sa buong Pilipinas kasi popular naman na talaga ang Duterte sa Mindanao eh. Pero that's really the stage that set off PRRD's national political career. Tama ka doon Manang New, no? Nung in-interview si PRRD, karamihan sa mga Pilipino, yun talaga yung first na encounter kay PRRD. Na bakit posible pala no, na merong ganong politician na no bullshit, straight to the point, will roll up his sleeves and do the dirty job for the people. Posible pala yung ganon. Posible pala yung ganon. And yung Yolanda kasi, doon natin nakita na parang putang ina, ito yung yellow politics. Nagpakamatayan na ang mga Pilipino, unang iniisip, brownie point sa politics. True. Eh di ba kaya, yung Yolanda na yan, kaya hirap na hirap makapasok yung mga kasi ilang days na pinagbabawalan. Di ba merong ganong report na ilang days, ayaw i-allow ni Mar na merong makakapasok ng iba. Gusto niya siya lang muna at yung team niya because he doesn't understand the magnitude of the damage. Ang gusto niya, siya yung unang makakarating at tutulong sa lahat ng mga na damage. And then when he realized that he cannot do it because the destruction was so massive, doon lang siya nag-allow na magsipasok. Remember yung mga foreign aid? Ilang araw na silang nandun sa Cebu bago sila nakarating sa Tacloban. Yung diary ng mga foreign aid, sinulat nila doon na parang on the third or on the fourth day pa sila bago nakarating doon sa ground zero. Because they weren't allowed to come in doon sa unang-una pa lang na pagkarating nila. And there were reasons like, congested kasi yung airport, may problema kasi sa luto, and ganyan-ganyan, ineme. Because a lot of people, yung mga nandun, ang tingin talaga nila doon ay ayaw nila magpapasok ng iba kasi nga gusto nito ni Mar Rojas, siya yung mauuna na magbigay ng tulong sa mga dapat bigyan ng tulong. Nung na-realize na lang nila na they cannot do it, saka na lang sila nagtanggap ng mga additional manpower. True. Ganon kabalahura yung politika nun. Saka Joey, hindi lang siya salita si PRRD nun. Hindi salita. He even said, I will have my Davao 911. And ito, this is really consistent Duterte branding. Walang Duterte na pangalan sa kahit anong tulong. Correct. Kailan nga lang natin nalaman na si Baste pala nandun sa... And he was 24 years old, diba? Yolanda Oh, he was only 24 years old. Kasali siya doon sa mga, sabay siya kumakain doon sa mga, mga nag-rescue din. And like, masasabi mo talaga, this is the reason why the Pinks or yung mga bata ngayon, parang grabe sila yung tingin nila kay Ontiveros. Kasi you know what? They were never on the ground. They were so sheltered kasi. They are so sheltered na hindi nila nararamdaman yung common na nararamdaman ng mga tao. Like, sa totoo lang most of the people who would say na, ay, bakit nyo inaano, ba't hindi na lang ipaparehab, blah, blah, blah. Like, you did not know how it feels to have like relatives, brother or sister, anak na nagiging addict. You're always erratic talaga sila. Tsaka, interesting kasi sa isa sa speeches ni PRRD, yung sa Qatar ba yun or sa Bahrain, yung minura niya yung EU. Sabi niya, inoferan daw or parang binring up daw ng EU na why not put on clinics for those who are, mga addict na punta na lang sila dun sa clinic and the government will provide needles and whatnot. Because it's legal sa ibang bansa may mga ganun silang clinics para doon na lang sila and then the government will provide yung mga nag-fentanyl na ini-inject kasi parang nagiging siya ang nangyayari pagka hindi nila pag hindi nag-fentanyl sila, 'di ba? Pag hindi nila tama na na-inject, parang nagkakaroon ng yung ER sila, things like that. Oo, parang parang meron silang pinupuntahan na tuturuan sila kung paano. Paano mag-high para diyan na lang kayo. Like what? Kaya actually yung Malasakit Center, sa totoo lang, lifetime yan na oo, sige, it was ayuda, pero it was a different ayuda. Hindi yung band-aid na parang gagawin kayong 5,000, 3,000, tapos parang gagawin kayong wawawil na, oh my, yak talaga, like, yak pa sa lahat ng yak. Ewan ko na lang, puryagaba na lang yun, simba ko. And, by the way yung politicizing the Yolanda event, hindi yung speculation. Lucy Torres actually spoke about it at galit na galit siya na yung humihingi sila ng ayuda, pagkatapos parang, ay hindi, teka magpe-prepare pa ng listahan, ganyan-ganyan. Tapos sabi gano'n ni Lucy Torres, bakit magpe-prepare pa ng listahan? Bakit parang, at alam nating lahat yung reason kung bakit magpe-prepare ng listahan because they want to know kung sino yung kaalyado nila at kung sino yung hindi. Kung sino yung kaalyado, yun ang bibigyan.
yun yung bibigyan. Galit na galit si Rosie Torres noon. And that spoke a lot doon sa uri ng pamumulitika na meron doon sa Yolanda event na yon. O sabi ko nga doon sa Japanese na nag-aaral ng Philippine politics, if you want to understand why people are so enamored with PRRD, you have to understand Yolanda. Kasi yung political awakening ng lahat ng mga tao, diyan nag-ugat. Sabi ko gano'n. I myself, sabi ko gano'n, kahit ako, doon rin talaga yung aking doon rin talaga nagising yung aking doon rin ako na-enlighten doon sa politics ko na if you are not going to look at policy making in a grounded way, madadala ka talaga doon sa mga doon sa mga nagdi-discuss about politics na metaphysical. Yung mga yung mga human rights, yung mga ganun-ganon. Na parang dapat ganito ang gagawin natin, dapat human rights, dapat respect on kineme, ganyan-ganyan, respect on whatnot, ganyan-ganyan. Kasi kung sila yung pakikinggan mo lang na, hindi, dapat ganito ang gawin natin, dapat lahat, dapat politically correct, dapat walang ma-offend, ganyan-ganyan. If you're just going to listen to them, at hindi mo titingnan yung reality, it may sound good in your head. Parang, ba't ka naman kukontra sa human rights? Ba't ka naman kukontra sa ganyan. Diba? It sounds good in your head. Yeah. However, kung hindi mo yan ibabangga sa reality, you are actually creating a sandcastle where nobody can live in it. Ganon. So that's why it's very, very important na kailangan mong pagbanggain yung dalawa na yan. Yolanda is a huge slap on the faces of Filipino na this is what's gonna happen. Kapag usap kayo ng usap dyan ng mga kung ano-ano, and you're not looking on the ground. People are dying dahil nagdedebate pa kayo kung ano ang dapat gawin. True. Ganon. So, ang tawag dito, ako to be honest, parang, wala ako talaga rin masyadong pakialam sa politics prior to Yolanda. Well, I thought, sa sarili ko, ang feeling ko, may pakialam ako. Sa sarili ko, feeling ko, may pakialam ako. But when Yolanda happened, I felt na, no, I was talking about politics on the academic point of view. Yes. I was talking about politics doon sa level na hindi ko binabangga yung totoo sa konsepto. Ganun. Kasi syempre, parang feeling ko, nakapag-aral naman ako ano naman ako, alam ko yan, ganyan-ganyan. But, Yolanda basically wake me up na kung hindi mo ikakalibrate ang politics mo sa katotohanan, yan ang mangyayari sa inyo. And sa totoo lang, yung Yolanda, grabe yung emotion ko niya nung nangyari yung Yolanda na yan. Nung talagang tinitingnan yung damage ng Yolanda, hindi ko talaga mapigil na hindi umiyak. And I really felt na, alam mo yun, yung parang, I have to do something kasi nakakahiya. Talagang tinanggap ko talaga na nakakahiya yung politics ko, na nakakahiya yung ako dahil part ako nung pagbuo nitong bullshit na government na to. And that is something that we all have to accept. Yung bullshit na government, kaya yan nandyan because we shared we gave our share of our own bullshit. May contribution tayo dyan. So that is why we really have to push back. We really have to do something para maayos yung gobyerno. If you're not going to do something, and kung iisipin ninyo na hindi, then we deserve whatever it is that we are getting out of this government, yung pambababoy nila sa budget natin, then we deserve that. If we're not going to speak up, if we're not going to push back, if we're not going to call out to mga tao sa Quad Committee, then probably we deserve these people. Diba? So, let us not stop pushing back and, nagisingin yung mga tao na kung ano yung iniisip nyo about politics, what is the hinge of your ideas doon sa reality? Paano nag-hinge yan doon sa reality? Kung walang kinakabitan yan na realidad, putang ina, saka tayo mag-usap pag na-figure out mo na. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ayun. Meron ka pang gusto idagdag Manang Neo? Yes, Jo. Last na lang din. Yung parang, I feel so honored na for one point na experience natin ng Duterte administration, and he was so needed. They are so needed, their brand of leadership and whatnot. And isa lang comment ko kasi nakinig ako ng Quadcom kanina, di ba hindi nag-appear si PRRD, nagpadala ng sulat. Itong Paduano na to, di ko alam kung may mga utak pa ba yung mga tao dyan. Pinapatawag yung lawyer. And it was, I think, Representative Kit Flores who said na,
ano naman yung silbi papatawag yung lawyer? He would only say na, Mm. this is what my client is telling me. So, katangahan. But anyhow, Joey, thank you so much for what you do. And for those na, ito ha, real talk lang, ang mga DDS kasi ng mga supporters are very based, very logical. Hindi kailangan ng science, hindi kailangan ng, hindi kailangan ng rocket science to understand. Like Mm. parang, kailangan pa ba natin ng isa pang delubyo para pa ma-realize Para natin? maintindihan, oo. Oo, yung palang Ayun. anong gagawin natin coming from a president during that time. Like, yun lang, yun. Tapos Mm. makita mo yung mama na bitbit yung anak na nadulas na sa bubong. And may maiisip mo sila Martin Romualdez, ang sarap ng nakakabwisit. Yun lang, Nakakapanginig ng laman. true talaga, Nakakapanginig ng laman. true. Ayun. Thank you guys. Okay. Thank Miss you, Joey, Manang Niu. Ayan, yes, click. Meron kang gustong idagdag? yung ano, Ayan. kung ikaw na-realize mo na yung Liberal Party, shit talaga sila during yung Yolanda. Ako naman, I don't know if you still remember, sobrang bata ko pa nun. Yung Manny Villar. Sobrang lakas niya, parang Sara Duterte siya. Sobrang lakas niya sa presidential. And then, siniraan siya ng siraan ng Liberal yung Pinoy Party. tanin. Oo. Oo. So, doon ko na-realize na anyone na pambato ng liberal are fake people. They are just for their self-interest lang. So, yun. Yun lang mga naalala ko. And then, ginawa din nila yun kay Binay. Until now, ano nangyari dun sa mga kaso ni Binay, di ba? So, yung the kind of politics kasi ng Liberal Party, gusto nila, they are backed up by US. Yun yung sabi ni Sas. So, medyo malakas sila dun sa US. And then, Miss Joey, ano pala yung Twitter na nagme-mention dun yung assassin ni Trump? Mini-mention si Risa Ontiveros. Manginig ka na, Risa. Oo. Send natin yun kay Trump. Yung Manginig ka na talaga, Risa. yung nag-tweet siya na parang kailangan yata, nag-tweet siya, tapos minention niya si Risa Ontiveros, parang asking for help sa support, things like that. Ganyan. Pero legit Twitter yan, no? Oo, kasi merong mga screenshot before na may mga, yeah, I think so. Kasi mahaba yung history ng Twitter account na yun eh. Hindi naman siya yung parang fly-by-night Twitter account. Nako, Risa, mag-ingat ka na, girl. Basta, itong si Risa din pala, init talaga dugo kay Risa. Kasi kung pinanindigan lang yung pagiging anti-Marcos niya, siguro baka nagustuhan ko pa siya ngayon. Wala, tahimik siya, no? Yung at least i-respeto mo, no? Yung we may not agree, pero dahil pinaninindigan niya yung kanyang pinaniniwalaan, di okay, Oo, diba? diba? Like for example, Rowena Guanzon is getting a lot of love from DDS supporters, diba? Hindi ako agree kay Rowena Guanzon on so many points, pero dahil consistent si Rowena Guanzon, she is getting a lot of love from DDS, from the Dutertistas, diba? Kaya nga Ayun. ang bobo Gino nga Montaño, wag kang mag-spam. Gino, wag kang mag-spam. Isa-isa lang. Yun nga, ang bobo ni Risa, no? Dapat kasi, kung gusto niya talaga maging presidente, this is the right time na magpabida siya. Kasi galing niya Galing niya magsalita. Ang bobo mo, girl. As in, dapat ito yung right time na nilalabanan mo yung Marcos. Dapat ito yung time na dapat nagpapabida ka. And kasi then, it's proven naman na, it's proven naman na si Risa talaga, gagawin niya lang talaga ang lahat in order to stay in power. Oo, ang bobo niya. For example, nakialay siya kay Pinoy kasi gusto niya ng better chance para manalong senador. Hiningi niya ang tulong ni Inday Sara, hiningi niya ang tulong ni PRRD para manalo siyang senador. At pagkatapos same people na tumulong sa kanya, binabalahura niya ngayon ng bonggang-bongga. That speaks volume do sa anong klaseng pagkatao meron si Risa Ontiveros. Ngayon itong mga bata, hindi kasi nila nare-realize yan na alam nyo, hindi nyo dapat ginagawang role model yung ganyang klaseng tao na walang prinsipyo. Siguro, baka yung mga fans nito ni Risa Ontiveros, sa kanila kasi, wala rin silang pake doon sa managasa ng managasa, basta makuha lang ang gusto. I mean, you're not gonna get a friend because of that. You cannot build community pag ganyan ang pag-uugali mo. Oo. Tsaka, ang bobo ng advisor niya. Bati-bati lang kayo pag may pakinabang ka, pag wala kang pakinabang. Ayawan Akala na. niya kasi hindi na-realize ng tao, Miss Joey, pero ang bobo talaga ng advisor niya. Kasi this is the right time sana na magpabida siya, na consistent siya against Marcos, di ba? This is the right time sana, Risa. Bobo ka. Iniba mo yung alliances mo. Tingin mo, hindi namin mahalata yun. Same with Raffy Tulfo, Miss Joey. Nanonood ako kay Attorney Libayan. Galit na galit kasi si Attorney Libayan dyan kay Tulfo.
Si Rafi, yung kaya mong isolve, pangkabit lang. Hindi ka pwede magpresidente. Totoo lang. Pangkabit lang. Mga Akala away ko, kapitbahay diba? lang. Ganyan. Akala ko, napaka-righteous niya. This is the right time sana na ginagamit niyo yung bunganga niyo against bullshit of the Marcoses. Pero wala eh. Palak nga siya ng palak kayo. sa motoring incident nung Diba? white Mga walang Cadillac kakwenta-kwenta lang. Escalade na kay Win Gatchalian pala eh. Na-deny si Win Gatchalian na hindi kanya. Parang, Oo, yun lang. bakla, the mere fact na Yes, kamag-anak mo ang gumagamit, ibig sabihin, in one way or another, inauthorize mo sila dyan. Bakit, pasensya na click ha, ano ko lang rin to, itatopic ko lang rin to. Kasi di ba itong si Joel Villanueva, sabi ni Joel Villanueva, hindi niya maintindihan kung bakit pinapalaki tong issue na to. Pagkatapos, ito namang si Win Gatchalian, sinasabi niya na hindi niya inauthorize o pinayagan na gumamit ng 7 kung sino man yung gumagamit ng 7. Putang ina, dun nga sa kumpanya ng tatay mo naka-relate. Diba? Whether pumayag ka o hindi ka pumayag, the mere fact na merong relationship, yung nahulihan ng 7 sa'yo, it's your fault. Wala siyang accountability. Diyos me. Parang ano ba to? Napakaliit na bagay, putang ina, hindi kayo makapag-take ng accountability. Paano pa sa bilyong piso? Totoo. Diba? Tapos pag sunod na si Rafi Tulfo, putak ng putak, kala mo merong sense yung mga pinagsasabi. Ang daming sunugin mo yung, hindi mo i-grill yung kapwa mo senador dyan. Yung sinisisi niya, MMDA, gago to si Tulfo no? Si MMDA yung sinisisi. Correct. Ganito kasimpleng bagay, harap-harapan na nga yung pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagkatapos, we just want somebody to take responsibility for it. This is just a motoring incident. This is just a traffic violation. Sa totoo lang, itong issue na to, napansin ko, ito rin yung mga issue na kung saan nag-unite yung mga DDS at saka yung ibang kulay na Kasi bad trip din yung mga pinks dito eh. Asar na asar din sila sa pangyayaring yan eh. Asar na asar din sila sa pangyayaring yan. Pagkatapos, itong mga to naman, itong mga senador, lalo na to si Joel Villanueva, nawiweirdan daw siya. Bakit ka nawiweirdan? This is everything that is wrong with Filipino in power. Naghahanap kayo parating ng excuse para ma-relieve kung sino yung nagkasala. Napakasimple, putang ina, kotse, may rehistro yan. Tapos hindi nyo ma-figure out, chassis niyan, rehistrado. Ilan lang ba yung White Cadillac Escalade dito sa Pilipinas? Diba? Pero depende kasi may kasala. Ilang tao lang yung iimbestigahan mo dyan? 24? Diba? Gano'ng kahirap gawin yun? Pagkatapos, parang feeling kami pa yung ba't kayo nakaka-high blood? Ang simple, putang ina, kaya kami na-high blood. Simple motoring incident. Walang nagtitake ng responsibilidad, putang ina. Paano pa para sa billion naming pera na pinapayagan yung i-insert dyan sa national budget, mga putang ina nyo? Diyos me. Yun yung nakakagalit doon, yun yung nakaka-high blood doon. Oo. Pagkatapos, anong nangyari? Yung kawawang driver nagpunta sa LTO, naging props. Siya ang inisyuhan ng ticket. You think yung driver na yon makakapag-drive ng ganon kaangas kung hindi siya inutusan ng amo niya, mga putang ina nyo? Magagaguhan talaga tayo dito? Diba? I'm so sorry ha, and those kids who are listening to me cursing, pasensya na mga anak, dahil nakakaputang ina talaga yung ganitong sitwasyon, and you should not accept this kind of situation as well. Hindi nyo rin dapat tinatanggap yung ganitong klaseng sitwasyon. Diyos me, yung mga ganitong sitwasyon, kamura-mura talaga to. Kamura-mura talaga yung mga ganitong bagay. Diyos ko, alam, nakakapanginig talaga ng laman yung White Cadillac Escalade na yan. Sobrang, bakit ba Miss Joey, bakit na-involve si Tulfo dyan? Gusto lang niya mag-grandstanding. Ganyan naman yung mga issue ni Tulfo eh. Siyempre, hindi siya makasingit sa EJK. Hindi siya makasingit sa Pogo. Hindi siya makasingit sa mga kasi may mga interest siya dyan. O hindi rin siya makasingit sa Lotto dahil pinatay niya na yung issue ng Lotto. Hindi mo siya makapagsalita sa any legitimate issue ng bansa. Dahil takot siya. Dahil iko-co-warrant mga shallow issues lang yung kaya niya. Mga shallow issues lang. Shallow issues lang ang kaya niya. Sayang kasi pala natin. Louie Mar Gomez, alam mo ikaw, bobo ka ng bobo. Nakita na nga namin utak mo kanina eh. Ikaw tong tatanga-tanga eh. Tigilan mo kami sa kaka-comment ng bobo nyo. Nakita na namin yung takbo ng utak mo kanina, tatanga-tanga ka. Totoo. Lasing siguro yan. Louie Mar. Ikaw nga gusto mo banatan ng Quadcom si Marcoleta? For what ground? Naglabang ka natin si Marcoleta.
Dahil sinabi mo, ewan ko sa'yo, tanga ka. Sumisingot din yan, Miss Joey. Tigilan mo kung yung mo, just matulog ka na, mukha kang puyat. Hindi kami si Risa, ha? Ang Huwag mo matalino magbobo ka ngayon dun eh. naging Kanina bobo. binagbigyan ka namin magsalita dito, panay katangahan sinasabi mo. Siguraduhin mo pa magsasabi ka ng bobo, kaya mong panindigan, lumimar, matulog ka na lang, putang ina mo. Sugi ka na. Patay noon. Ano mo ka? Yan. Nakakamatay lang yung mura. Salita ka Sana dito, para matay kang hay na hay eh. Para kang adik na nagsasalita, wala karinton-reason pinagsasabi mo eh. Tigil-tigil. Pagka magsasabi kang bobo, siguraduhin mo merong bagsik yung pagkakasabi mo ng bobo. Siguraduhin mo na Tumulo na yung ilong merong yan. hidla ng katalinuhan dyan sa utak mo. Diyos, umakyat ka dito kanina, mukha kang adik. Hindi ka mapakali. Tigil-tigilan mo kami. Talagang adik Lugar yan. ka. Sira. Miss Joey, yung Save the Queen na yan, yung sinasabi niya, si Duterte daw yung nagsabi ng Save the Queen. Hindi niya pinangalanan kasi natatakot daw siya sa Oo, safety. parang Pero ganun of course, alam naman natin na doon ang papunta yun. Hindi naman Ayun. ganun magsalita yung mga Duterte, di ba? Save the Queen, mga ganun ba silang terms? Parang more tambaluslos yun eh. Hindi yun Di ganun. ba? Hindi sila ganun, hindi yung personality Hindi yung ganun. Ang corny nun. Save the Ayaw Queen. nang ganun ni Digong tatay. Ayan, Davao Karaoke, sige go. Your time to shine. Thank you, Miss Joey. First time kong umakyat sa, ano lang ako sa'yo, tagapagkinig lang, ganun ba yun? Yung replay. Tapos, ang ano ko lang, i-share ko lang yung war on drugs ni Tatay Digong. Yun sa barangay namin. Kasi yung mga adik doon, mga bata talaga. High school, 15 to 18 years old. Marami talaga sa amin dati. Tapos yun, nung si tatay na ang nakaupo. Tapos syempre, inaano naman sila, binibigyan ng chance. Isa, dalawa, ganun. Tapos pag hindi mag-report sa barangay, kinukuha ba yung record ba? Tapos yung meron talagang literal na natukhang sa kapitbahay namin. Then, yung bata na yun, actually mga 17, 18 lang siya eh. Talagang grabe siya sa barangay namin, talagang pasaway talaga dahil talagang nagsishabs talaga. Tapos yung lahat ng kapitbahay namin na talagang hindi na siya nagugustuhan dahil ginagawa na niya yung katarantaduhan pa sa lugar namin. So siguro 3 beses siyang winarningan. Wala pa rin, hindi pa rin. Tapos patuloy pa rin siya. Pati yung mga magulang niya hindi na pinapakinggan hindi na nakikinig sa magulang niya. Umiiyak na yung mga magulang niya eh. Tapos kami ding mga kapitbahay niya, talagang wala na, parang suko na dahil talagang sobra na talaga eh. Alam mo, mga siguro 3 beses yung warning ni Tatay Digong. Alam mo, talagang literal na siya, natukhang siya. Talagang tanghaling tapat eh. Pero siyempre kami mga kapitbahay. Nahuli siya nahuli na siya. Talagang Saka talagang Inoperate puriso na siya. talaga siya sa amin. Oo. Puriso talaga siya sa amin sa barangay namin. Kasi lahat na ng kapitbahay talagang reklamo na. Pati yung mga kababata niya actually. Then, hindi din namin alam na talagang literal na magburgur yun. Dahil siyempre may mga magulang, no? Siyempre, kailangan depensahan nila yung anak nila. Pero yung iba kasi, yung minawarningan ni tatay, yung iba lumayas, yung ayaw yung ayaw magpaawat. Tapos yung iba talagang tumino sila dahil nagre-report sila sa barangay. Tapos minomonitor sila kung talagang away na sila doon sa due date. Oo. Tapos marami namang tumuwid doon yung nila kasi talagang natakot din sila eh. Tapos yun, may nangyari na ganun. Talagang marami talagang napatino dahil hindi nila akalain. Kasi hindi talaga kaya ng pamilya lang. Sa totoo lang, ang drug problem, hindi talaga yan kaya ng pamilya yan. Kahit ibigay nila lahat ng love and support, kahit ibigay nila lahat ng pag-unawa, hindi kaya ng pamilya na tulungan yung kapamilya nila nang sila lang. Kailangan talaga yan ng government intervention. Kasi kahit kapitbahay namin, nakikita na nila yung magulang nung bata. Actually, bata pa eh, kasi wala, lang ng pamangkin ko eh, lang. Pero that time na yun, talaga hindi namin din akalain na matukhang dahil akala namin talagang ng magulang niya. Pero kahit anong gawin ng magulang, wala. Talagang kami mismo mga kapitbahay din, hindi rin makapaniwala ng maganon talaga. Pero walang magagawa talaga dahil ayaw talaga, hindi magpaawat talaga. Sabi ko, grabe pala yung yung effect ng yung S ba.
Sabi ko, Diyos ko, ano ba yan? Kakatakot. Tapos ngayon, hindi ko alam kasi hindi pa ako umuwi sa amin. Pero parang bumabalik. Yung lumayas, bumalik dahil si ano na, sige, ito na nga ang bangag na ito. Kaya lang, yung bumalik, parang nagkakaroon na naman sila ng confident na babalik ulit dahil yung mismong bangag na Pangulo natin, buwisit talagang, pasensya na ha. Talagang bumabalik din. Sabi ko, Diyos ko, ano ba yung nangyari sa buhay? Diyos ko, sabi ko, ang drama ngayon nila. Sana. Oo. Alam mo, Davao Karaoke, na-realize ko, di ba ngayon ang banat ng mga anti-Duterte? Dapat kasi inuna yung source, dapat di ba ganun yung banat nila? Laging ganun yung sinasabi, source, ganyan. Iniisip ko, kapag kasi ganun yung, which is the policy of the Philippine National Police now. Ang sinasabi nila, kasi po kami talaga ang tina-target namin yung source. Di ba? Ganyan si Abalos noon. At talaga po ang namin ay yung source. Para matigil ang droga sa lansangan ay source at talagang hinahabol. Ganun yung drama nila, no? Kung may realize, kaya sinasabi na ang focus nila ay sa source, ang focus nila ay hanapin kung saan nagmumula ang droga, ineme, ganyan. Saan nagmumula sa kanila mismo? It was like a message to everyone na, kayong mga small-time pusher, meron kayong break. Hindi namin kayo huhulihin sa ngayon. Hindi kayo ang priority namin. Ang priority namin is yung mga source. So ngayon, ang ginagawa nila, what happened to Alitagtag? Kunwari, merong big drug haul, merong big drug bust na nangyari. Merong mga nakuhang ganyan, tonelada ganito, ganyan. So pinapalabas nila, kunwari nilalabanan yung drugs. Pero it is also an excuse for them to say na, hindi, busy kasi kami na manghuli ng mga malalaki. Ang tanong, nahuhuli niyo ba talaga yung malalaki? Ano nangyari sa Alitagtag? Parang hindi naman nahulihan yung nangyari sa Alitagtag. Parang delivery naman yon. Front lang Parang nila. delivery naman yun hulihan. At saka Miss Joey, yung mga malalaki. Wait lang ha. And so what happens, dahil doon sa pretension nila na hinuhuli nila kuno yung source, hindi, it was like a message doon sa mga small time, sige, tuloy nyo lang yan, yung mga nagpupush dyan, yung sa mga kalsada, hindi tayo mahuhuli, hindi ito ang policy ng Philippine National Police eh. So ngayon, dumadami yung adik sa lansangan kasi busy sila maghanap sa source. Diba? Yes, sila yes, mismo, dapat sila talaga mismo ang wait lang, Negi, ha, pupunta tayo sa'yo. Dapat sila talaga, dapat itong bangag na presidente, dapat sila ang hulihin talaga dahil siya talaga ang numero 1 nagdudurugay, hindi lang siya kung hindi yung talagang nilalagay sa ilong kung saan sinasaksak nila mga police. Talagang alam mo kasi nakikita ko kasi yung kapitbahay namin na kung sino yung gumagamit, tapos yung tumitino na, tapos parang ngayon parang bumabalik na naman sila. Alam mo, sabi ko, ang sakit pa, talagang masakit sa dibdib. Alam mo, Miss Joy, first time kong bumuto sa kanya nang dahil kay Inday. Talagang, sabi ko, tragis talaga itong animal na to. Proud pa ako nun sa Facebook. Inaano ko pa yung binuboto. Kasi kami, hindi ko lang, mas nauna kaming, di ba? Tapos, nililista ko lahat. Tapos, lahat, inano ko pa talaga na Pero, parang sabi ko, bakit pa natin binigyan uli ng pagkakataon ang mga Marcos na number 1 kawatan sa Pilipinas talaga? Kawatan talagang budol talaga sila. Budol talaga. Grabe, sabi ko, kahit nabudol man, hindi ko man, ayaw kong sisisihin si Inday. Dahil kay Inday, bumuto talaga ako kay Kasi, siyempre, di ba? Kaya lang, first time kong... Alam rin naman ni Inday na yan. Alam na rin naman ni Inday, kaya nga sorry si Inday sa CRPC, di ba? Kaya, alam mo si Inday, tahimik lang yan eh. Yung sinasabi ni Tatay Digong na, yan si Inday, mas worse pa yan sa akin kumpara sa kanya. Si Tatay, talaga yan. Pero si Inday, ganyan lang yan, tahimik lang yan. Pero pag yan ang sumabog, ewan ko lang sa kanila. Talaga. Pero sumabog, na si Inday, na siya eh. Hindi ko talaga pasabog ni Inday kay Martin. Feeling ko pang finale yan. Yan ang yun ang niya. Last card niya yun, last niya yun, pang niya yun sa kay lahat matitigok na yung mga yan eh. Malapit na yan. Nadinig ko nga yung live ni Miss Maharlika kahapon. Nag-umpisa na siya nag-email kay sa admin ni Trump. Na ganon. Tapos sabi niya, tulungan niyo ako. Yung i-email lahat doon. Pero sabi niya, ako na ang sa main.
parang support na lang daw yung mga yung kagaya namin. Sabi ko, Mm. Diyos ko. Sabi niya, magtulungan tayo para Mm. yung bangag na yan. Diyos ko, Sana may nakakagigil. may mangyari dun sa email ni Sana. Mother D. Oo. Ayun. Ay, actually may expose si Mother D. May nakakuha rin ako noon yung yung ICC na ICC. yung ICC nandito na sa Pilipinas. In Yung fact, ano. may investigator na talaga na nandito sa Pilipinas. Yung si William Risotto. Oo, William Risotto. Nandito na siya sa Pilipinas October 29, day after humarap ni PRRD sa Yes. day after umarap ni PRRD sa Senate, nandito na talaga sila. So alam nyo, they are really hapit na yung mga yan kasi they would really want to do something before maupo si Trump as president officially. So magko-close in yan ng mga assignments from today until makaupo si Trump officially. So kaya yung Quad Committee, papaspasan niya ng hearing, yung mga ang tawag dito, yung kay Inday Sara, papaspasan nila yung feeling ko, ipupush nila yung impeachment ni Sara as soon as possible eh. Papaspasan nila yan. At yung sabi ko, hindi ako naniniwala dun sa sinabi nila na walang plano na i-impeach si Inday Sara. Putang ina, binubusisi nyo na hanggang pinakaretaso dun sa opisina ni Inday Sara. Tapos sasabihin nyo wala kayong plano i-impeach si Sara. Totoo diba? Yan. Kulang na lang natin yung tutukan nila. Resibo ng confidential spending na supposedly ay hindi dapat dinidiscuss sa public, dinidiscuss nyo, tapos sasabihin nyo wala kayong plano i-impeach si Sara. Ulul! Walang naniniwala sa inyo.